impeachment complaint na pipirmahan na ng mga kongresista, ay pwede naman na yan na dumiretso. So, how likely? So, tingin natin, depende. Baka, hindi ako sure hindi ako sure. So for today's video mga pa, magandang umaga po sa atin lahat. Today is January 3 and happy New Year sa ating lahat mga pa. So lalong-lalo na sa mga bagong mga subscribers natin, mga bagong nanonood sa mga videos natin. At sino pang hindi pa nakapag-subscribe dyan sa ating YouTube channel. Kasi paki-subscribe na lang po at masayang-masaya na po tayo dyan. Ngayon mga par, ba alam na nating lahat na may nagpa-file na impeachment laban kay Sara Duterte mga par. Yung first, second, third. So ngayon mga par, may pang-apat na. So iwan ko lang mga par kung bakit hinahabol nila si Sara Duterte. Yung nagpa-file ng impeachment mga par. Ito po yung akbayan and makabayan lang. So, alam naman siguro natin yung kung sino yung mga tao nasa loob ng akbayan and sa makabayan lang. So, kilalang-kilala natin na yung mga tao na nasa likod yun. Ngayon, yung pang-apat mga par, so hindi pa natin alam kung na-turn over na ba sa sa speaker yung fourth impeachment. So, abangan na lang natin mga par, matuloy ba o hindi. Ito po yung video mga par na pang-apat na impeachment ay sabi ng nagpa-file ay na-file na daw. So, panoorin natin yung video mga par. Puro sa process, baka mas matagalan, no? Kapag marami yan, kaysa doon sa isa o dalawa lang, no? Sa pagko-consolidate, may problema dyan. Pero pag nakita naman natin yung mga complaint ay the same naman, no? Kasi ito, yung first 3 complaints, meron dyan yung betrayal of public trust. So, baka gawin ng justice committee dyan, no? Tingnan na lang yung mga common. So, wala pa naman, hindi pa naman kasi na-endorse itong first 3. Kaya kung may darating na 4th, at syempre ang implication nito, mas maraming complaint. Sa amin naman, mas maganda. Kasi that's goes to show na talagang maraming mga kababayan natin na talagang, na talagang impeach at panagutin si VP Sara Duterte sa kanyang ginawa. Tingin natin na hindi siya fit doon sa kanyang tungkulin. So basically, parang may added political weight kung mas maraming legitimate complaints ang pinapile. I emphasize yung legitimate kasi technically pwede nang magsampa ng isang walang kwenta impeachment complaint against an impeachable official and tatakbo yung tinatawag na 1-year ban doon sa pag-file ng another impeachment complaints. So parang yung mga nakikita niyo po ba, wala namang ganun, di ba? All these are legitimate complaints. Yes, doon sa first 3 complaints naman, mga legitimate naman yan, ng mga complaints. So, talagang common naman yung betrayal of public trust. Yung dalawa, meron kasing draft corruption, percent. So, kami naman, isa lang talaga. Kasi encompassing na lahat yun. Kasi mapulong ko lang yung isa doon. So, na talaga. Pwede na yun. No? Pwede na pagpatayan yun para doon sa para ma-endorse at mag-trial na, no? Magkaroon na ng impeachment trial doon sa Senado. Well, may political implication din itong mas marami yung nagpa-file, no, ng impeachment complaint kasi makikita ng presidente, no, makikita ng leadership ng Kongreso na talagang marami na talagang dapat ayaw, no, aayaw kay Vice President. Kaya kailangan itong harapin, no, ng Kongreso.
So far na po ba yung status ng tatlong impeachment complaints? Na-endorse na po ba yan sa Office of the Speaker? Nasaan na po ba yan? Well, hindi pa. Nandun pa lang sa huling ano ko, no? Huling balita ko. Nandun pa lang siya sa Office of Secretary General. At ang plano, kung wala na talaga na mag-file pa, well, kung hanggang 4 na lang yan, ay sabay-sabay yan na i-endorse doon sa speaker. No? At ito, kailangan talagang in 10 days, no, ma-actionan ng ating ng speaker na ma-endorse yan doon sa Committee on Justice. Pero kung gagawin naman siguro ng Committee on Justice kung consolidate yan, tapos magkakaroon na ng firma na required numbers of signatures sa mga voters, sa mga kasamahan natin, diretso na yan sa Senate. O likely po ba yung idea na mas gamitin yung short route dito sa pag-impeach ng Vice President? Yung hindi na dumaan sa mahabang proseso sa Justice Committee, pumanap na lang sapat na bilang ng firma mula sa mga House members. How likely po ba yan sa ngayon? Ideal yan, at yun naman talaga yung gusto natin. No? Pero within the process naman, kung gusto naman ng Committee on Justice, makonsolidate agad dyan at mayroon ng isang common na impeachment complaint na pipirmahan na ng mga kongresista, ay pwede naman na yan na dumiretso. So, how likely? So, tingin natin, depende. Baka, hindi ako sure may mangyayaring ganyan. Pero, tingin ko naman doon sa mga kasamahan natin, kahit hindi naman pumirma ng impeachment complaint, kahit nasaan doon, ay resolve naman sila na dapat na ma-impeach. No? Ako, yung sa huling pagkakausap ko sa mga colleagues ko dito sa Kongreso, bago mag-impeach, marami talaga na gusto rin na ng impeachment. Talaga, hindi lang to yung mga nasa minority, yung katulad nyo sa Makabayan. Across the membership? Yes. Across membership yan, mga nakausap kami, dun sa minority, may mga pledges, pero hindi pa sila gusto pumirma. Kasi dito wait and see Minsan yung mga attitude ng mga kasama namin dito, wait and see, inaantay nila yung go signal ng kanilang mga party. No? At gusto rin nila, syempre, kami gusto rin namin na pagpasa yan, pinasa. So ito po yung video mga par na ito po yung nagpa-file ng case impeachment laban kay Sara Duterte mga par. So pang-apat na. So tingnan na natin mga par kung kung makapasok ba, kung ano ang mangyayari mga par. So hanggang dito na lang yung video natin, and maraming salamat po sa inyong panonood. And isang subscribe lang at masaya na po tayo. So, see you next vlog mga kapatid.